Sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, 20 ng Marso 2024. 31,000 ang nag-iintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Sa ulo ng ating mga balita, 51% ng mga Pinoy sang-ayon na papanagutin si Mayor Digong sa drug war killings. Kinuhang ICC lawyer ni BP Inday Sara, tiwalang maabsuelto ang kaso ng dating Pangulo ng mabilis. Leader ng Kamara saludo sa paghahanda ng Senado bilang impeachment court sa impeachment trial ni BP Inday. Department of Transportation humirit ng dialogue sa Manibela sa ikinakasan itong 3 araw na tigil pasada. 1.18 billion pesos na halaga ng smuggled baked products at iba pang mga produkto na kumpiska ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela City. 3 lugar sa bansa nakaranas naman ng danger level ng heat index. Ilang bahagi ng bansa apektado ng 3 weather systems. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. 3 lugar sa bansa ang makararanas ng heat index na 41 degrees Celsius hanggang 42 degrees Celsius sa susunod na 24 oras. Batay sa forecast ng Pag-asa, ang Coron, Palawan ay maaaring makaranas ng 42 degrees Celsius habang ang Mindoro naman 41 degrees Celsius. Maaari namang maranasan sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte ang heat index na 41 degrees Celsius. Batay sa classification ng Pag-asa, ang heat index na mula 27 degrees hanggang 32 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng caution level. 32 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius naman ay nasa extreme caution, habang ang 41 degrees Celsius hanggang 54 degrees Celsius ay nasa ilalim na ng danger level. Samantala, asahan naman ang manakanakang mga pagulan sa susunod na 24 oras sa malaking bahagi ng bansa, epekto ng 3 weather systems. Kabilang dito ang easterlies, nagbabalik na shear line at ang amihan. Magkakasan ng 3 araw na strike ang transport group na Manibela mula March 24 hanggang 26 bilang protesta ito sa PUB Modernization Program. Pero ayon sa Manibela leader na si Mar Balbuena, maaari namang maaga itong gawin depende sa susunod na hakbang ng gobyerno, partikular na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. At totsada ni Balbuena, hindi totoo ang pahayag ng LTFRB na 86% ng mga operator at mga driver ang nagpa-consolidate na. Dahil niya sa maling impormasyon na ito, maraming pampublikong sasakyan ang hindi na-renew ang Provisional Authority at hindi na nakarehistro. Kaugnay nito, nananawagan ng grupo kay Transportation Secretary Vince Dizon na sibakin ang mga opisyal ng LTFRB upang may patupad ng maayos ang programa. Pinatasan naman ni Secretary Vince Dizon si Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Dioscoro Jojo Reyes na kausapin ang grupong Manibela. Kaugnay ito ng isasagawang 3 araw na transport strike ng grupo mula March 24 hanggang 26 bilang protesta sa PUB Modernization Program. Sa inilalabas na pahayag ng DOTR, binigyan din nito na kinikilala ang karapatan ng Manibela na marinig ang kanilang mga hinaing. Kaya naman, umaasa pa rin si Secretary Dizon na sa halip na transport strike, makikipagdialogo ang transport group upang makipagtulungan sa ikabubuti ng mga commuter at kapakanan ng mga driver at mga operator. Tinig din ni Dizon na ikokonsidera
ang mga alalahanin ng mga transport sector para mapabuti ang implementasyon ng PUB Modernization Program. Pero patuloy pa rin na naghahanda ang DOTR, ang LTFRB, ang MMDA upang hindi maapektuhan ang mga mananakay sakaling matuloy naman ang planong transport strike. 9 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, inaasahan ni Transportation Secretary Vince Dizon may patutupad sa susunod na linggo ang pagpapalawig ng operasyon ng MRT3 tuwing gabi. Oras na may patupad hanggang alas 11 ng gabi ang operasyon ng tren mula sa kasalukuyang alas 10 ng gabi. Magiging available na ang dagdag na sasakyan para sa mga nagtatrabaho ng gabi. Ito'y matapos na atasan ni Dizon ang pamunuan ng MRT3. Palawigin nga ang oras ng kanilang operasyon tuwing gabi kahit na 1 oras man lang. Ayon kay Dizon, marami kasing mga nagtatrabaho gaya ng mga call center agent na gabi nang makakauwi at mahirap kung walang masakyan. Bukod pa rito, inaasahan ni Dizon na madadagdagan na rin sa susunod na linggo ang bagon ng MRT3. Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan na ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pulis na nag-viral naman sa social media dahil sa kanyang post kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan, inatasan na niya ang Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS para tingnan ang social media post ni Patrolman Francis Steve Talion Pontillas. Umaasa naman si Commissioner Calinisan na mapapatawan ng kasong administratibo ang nasabing pulis tulad ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer at posibleng humantong sa demotion, suspension o dismissal ang nagawa nito. Kaya alam paano mo i-demote, patrolman pa lang nga eh. Tumanggi namang magbitiw sa pwesto si Patrolman Francis Steve Pontillas ng Quezon City Police District sa kabila ng kontrobersiya ang kinasasangkutan niya dahil sa mga social media post nito matapos ang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Patrolman Pontillas, handa siyang humarap sa investigasyon at sa kasong inciting to sedition na isinampa laban sa kanya sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Pero wala pa naman anya siyang natatanggap na opisyal na dokumento kaugnay ng reklamo. Wala pang opisyal mula sa kanyang tanggapan ang lumapit din sa kanya tungkol sa issue. Sa kabila nito, naninindigan ng patrolman na babalik siya sa trabaho matapos ang 2 linggong leave simula noong March 6. Binigyan din pa ni Pontillas na hindi panawagan sa publiko para pabagsakin ang gobyerno ang kanyang naging banat sa kanyang ipinost na online discussion bagkos ito'y laban sa ICC at sa Interpol. Naglaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng 300 million pesos para sa pagpapabuti ng pasilidad at pagsasanay ng mga kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA. Sa ika-45 taon na alumni homecoming ng PNPA sa Silang Cavite, sinabi ni PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco, mahalaga ang modernong teknolohiya at pasilidad upang mas maging epektibo ang paglaban sa krimen. Ayon pa kay Tenco, saklaw ng pondo ang pagpapatayo ng PNPA Alumni Association Building, pag-upgrade din sa Scene Crime Plaza para sa forensic training, paggamit ng Firearms Training Simulator, pagkuha ng crime mapping at cybercrime investigation software. Yan din ang pagbibigay ng patient transport vehicle na may kompletong medical equipment. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga. Aba, si Eric Quizon. Ano nga ba ang reaksyon sa pag-iba ng Dolphy Theater sa ABS-CBN? Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Nalungkot din si Eric Quizon nang nabalitaan niyang naibenta na ang malaking bahagi ng ABS-CBN at isa sa madadamay doon ay gigibay na nga itong Dolphy Theater. Hinuna namin ang reaksyon si Eric Quizon nang nakatsikahan namin sa story conference ng pelikula nilang Jackson 5 nung kamakailan lang, at ang sabi niya hindi naman daw gaanong nag-sink in pa sa kanya, pero nilinaw niyang hindi naman daw ito sa kanila kundi ipinangalan lang daw sa ang naturang theater sa kanyang ama. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Eric Quizon. Una sa lahat, hindi naman namin pag-aari yun. It was just given, kumbaga parang ilagay lang yung pangalan ng dati in honor of him. Pero like I said nga, this Sunday, magdadirect na ako ng Star Awards and sa Dolphy Theater siya gagawin. So
So yun, siguro I think magiging, I don't know what I'm going to say. Baka mag-senti ako doon, baka mag-bowling ako doon. At saka naka-work kayo sa inyo. Oo, naka-work na ako sa Dolphin Theater. Dinala namin ng body ng daddy ko sa Dolphin Theater. So it's very, so the first day talaga was in VBS. Bago siya dinala sa Heritage. So may mga ganun siya. So syempre, maraming naganap sa Dolphin Theater. Yan ang pahayag ni Eric Quezon at nilinaw na rin ng actor-director na naging bahagi sa kanyang amang ABS-CBN 2 at napakalapit daw nito sa mga Lopezes kaya nakakapanghinayang din daw na mawawala na ito pero wala naman tayong magagawa kundi tanggapin na ito. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Oy, mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay nalyan sa germ sa katawan nilang para lamanan ang may araw to may pawis gumamit ng Shield Matte Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brought by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Matte Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Mahiwagan tunog. At habang kayo po ay nagsha-shower gamit ang Shield Matte Soap pa. Ayan At gamit po ang isang plastic na upuan na isa sa mga ginamit natin sa ating mahiwagang tunog. Ito na ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ng 31,000 pesos. Ayan Yung item number 2 at saka yung prinsipyo ng P6 naibigay ko na kayo nung bahala dyan, magtagni-tagni. Ang inyo pong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan Basta sabi ko sa inyo, isang beses lamang dapat kayo magpadala ng sagot dahil kung maraming masyado, baka hindi ho basahin ng ating sistema. Maganda umaga, Pilipinas! Yung inuso ng isang drug suspect ang kanyang mga kaibigan na nasa likod ng pagpatay at panggagahasa sa dayuhang turista sa Boracay na si Micaela Micopa. Day 1 pa lang, sinasabi ko ho sa inyo, adik lang ang pwedeng gumawa ng ganyang klase ho ng kademonyuhan. Sabi ho ng PNP, sabi ni General Marbil, unawain natin ang mga adik. Hindi naman lahat ng adik gustong maging adik. Yung iba gusto lang ma-extend yung kanilang pagtatrabaho. General Marbil, justify mo pang mga adik. Isama mo pa si spokesperson mo. Ayon sa person of interest na kinilalang si alias Mick, 28 anyos. Naaresto siya sa anti-drug operation noong March 14, 2 araw matapos madiskubre ang bangkay ng biktima sa abandonadong simbahan. Ito na ang kwento niya. Nababagabag daw ang kanyang konsensya kaya't itinuro nito ang kanyang mga kaibigan na kinilalang sina Jello at GR na siyang nasa likod ng krimen. Nabatid mula kay Mick na noong March 10 ng gabi, nagkita sila ng kanyang mga barkada. Nag-inuman. Siguro nagsabu. Pero wala niya ang kanilang kaibigan sa kanilang bahay. Kaya nagtungo sila sa isang malapit na hotel kung saan nila nakilala si Micopa. Dakong alas 6 ng gabi, nagkukwentuhan si Jello at Micopa hanggang mapagkasunduan nilang apat na magtungo sa isang abandonadong chapel kung saan pinokpok ni Jello sa likod si Micopa at saka pinagtulungang halayin kasama ang kaibigan na si JR. Iba naman maniniwala yung babae sasama sa kanila. Papunta ho doon sa, di ba? Mukhang itong kwento ng si Mick medyo dispalinghado din. Sabi ni Mick, hindi niya alam ang mga sumunod na pangyayari dahil umalis na siya sa lugar nang makarinig ng ingay mula sa mga kabataang naglalakad. Nagulat na lamang anya siya nang malamang patay na ang dayuhan. Nadiskubre naman ang Bureau of Customs sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service Manila International Container Port
ang mga hindi dokumentadong disposable vapes, vape pods at iba pang paninda na may kabuang halagang mahigit sa 1.18 billion pesos sa Valenzuela City. Sa bisa ng isang letter of authority, pinapuntahan ng BOC katuwang ang Philippine Coast Guard, Task Force Aduana at mga lokal na otoridad ang bodega sa Barangay Canumay West, Valenzuela City, March 13 para nga magsagawa ng inspeksyon. Dito na diskubre ang mga hindi dokumentadong produktong kinabibilangan ng 182,250 units na disposable vapes, 80,800 vape pods na tinatayang may kabuang halaga na 320 million pesos kasama ang excise taxes. Bukod sa mga smuggled na vape products, nakita rin sa bodega ang iba pang kontrabandong produkto tulad ng ukay-ukay na damit, electronic accessories, pagkain galing China, disposable syringe at muebles para sa opisina. Pansamantalang sinara ng BOC ang naturang bodega habang sinasagawa ang masusing inventaryo at iba pang mga legal na hakbang. Ang may-ari ng mga produkto ay binigyan naman ng 15 araw upang ipakita ang mga patunay na binayaran nito ang buwis sa pagpasok ng naturang mga paninda. Kung mabibigo ito, tuluyang kukumpiskahin na ng BOC. Binigyan din naman ni Commissioner Benvenido Rubio ng operasyon ay patunay ng pinalakas na kampanya ng kawanihan laban sa smuggling at pagpapatupad ng batas na may kinalaman sa customs. Inulit niya matibay na paninindigan ng hensya na protektahan ang mga lehitimong negosyo at yakin na hindi makakapasok sa merkado ang mga ipinagbabawal na produkto. Alas 4:20 ang oras sa buong Kapuluan, Malacanang suportado ang mas mahigpit na requirements sa pag-apply ng mga pulis. Yan ang ibabalita sa atin ni Let Narciso, RH14. Let, good morning. Sang-ayon ang palasyo na higpitan ang requirements sa mga gustong pumasok sa Philippine National Police. Sinabi ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos kasuhan ng inciting to sedition ang isang police vlogger na lantarang binanatan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang gobyerno. Ayon kay Castro, noon pa naman ay istrikto ang pambansang pulisya sa pagtanggap ng mga aplikasyon sa pagpupulis. Pero may mga pagkakataon anya na kung kailan nasa kalagitnaan na ng serbisyo ang isang pulis ay saka lumalabas ang mga problema. Binanggit ni Castro na lumalabas sa records ng PNP na dati nang nakitaan ng problema sa kalusugan ang nasabing pulis na pinayagan pa ring bumalik sa trabaho matapos bumuti ang kondisyon hanggang sa umulit na naman ang kanyang episodes. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Mayorya ng mga Pilipino naniniwalang dapat papanagutin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay noong war on drugs ng kanyang administrasyon. Sa resulta ng Social Weather Station Survey, 51% ng mga Pinoy ang sang-ayon, meron siyang pananagutan. 25% naman ang hindi sang-ayon, 14% ang hindi makapagpasya habang 10% ang walang sapat na kaalaman ukol sa usapin. Pinakamaraming pabor na managot ang dating Pangulo ay galing Visayas, 62%. Halos kalahati naman sa Mindanao na nasa 47%, 45% sa National Capital Region at 44% sa Southern Luzon. Isinagawang naturang survey February 14 hanggang 19 sa pamamagitan ng panayam sa 1,800 respondents. Nahaharap ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court kaugnay ng madugong war on drugs. Seguridad sa mga tourism destination area dapat nahigpitan ayon kay Senator Lito Lapid. Yan ang ibabalita sa atin ni Raymond Dedpa sa RH28. Raymond, good morning. Panahon na upang lalong palakasin ng Philippine National Police ang kanilang pagbabantay sa mga pangunahing tourism destination area sa bansa. Ito ang panawagan ni Senador Lito Lapid bilang chairman ng Senate Committee on Tourism. Kasunod ito ng nangyaring pagpaslang sa turista mula sa bansang Slovakia sa kilalang isla ng Boracay. Ayon kay Lapid, dapat ay maaresto lahat ng PNP ang mga sospek at makasuhan sa korte. Nabahala ang senador sa maging epekto nito sa tourism industry ng bansa, lalo na't umangat na ang industry ng turismo. Nanawagan din si Lapid sa mga otoridad na palaging maglagay ng police assistance sa mga tourist destination area at dapat laging may mga pulis na nagpapatrolya para sa kaligtasan ng mga turista at publiko. Sa report ng PNP Region 6 ay may person of interest na sila sa pagkamatay ng biktimang Slovakian national. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha? Kunot na ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test of chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Senate President Francis G. Escudero at ang pamunuan ng Senado sa kanilang ginagawang paghahanda para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Romualdez, isang abogado na nagtapos sa University of the Philippines, ipinakita lamang ng Senado ang commitment nito na i-uphold ang due process at yakin ang fair at impartial impeachment trial. Una nang bumisita si House Secretary General Reggie Velasco at iba pang mga opisyal ng Kamara sa Senado upang inspeksyonin ang mga pasilidad na ilalaan para sa House Prosecution Team. Gagamitin ito sa isasagawang impeachment trial. Unang binisita ng grupo ni Velasco ang Senate Session Hall na magsisilbing lugar ng paglilitis bago nagtungo sa Senator Arturo M. Tolentino Room na inilaan naman bilang opisina ng mga House Prosecutor. Inihag din ni Speaker Romualdez sa publiko, handang-handa naman ang House Prosecution Team upang iharap ang kanilang mga kaso sa oras na magsimula na ang paglilitis. Nagpasalamat nga si House Secretary General Reggie Velasco sa Senado sa pagbibigay ng silid na magagamit ng House Prosecution Team sa paghahanda sa isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasama ni Velasco na nagtungo sa Senado ang ilang opisyal ng Kamara. Unang tiningnan ng grupo ang Session Hall kung saan isasagawa ang impeachment trial at nagpahayag din sila ng kanilang kasiyahan sa set-up sa lugar. Binigyan din pa ni Velasco na ang Kamara ay makikipagtulungan ng mahigpit sa Senado upang matiyak ang maayos na paghahanda para sa makasaysayang paglilitis. Bagong legislated marine multi-species hatchery sa Bataan, pinasanayaan. Detalye ng balita mula naman kay Danny Cumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa pangunguna ng Department of Agriculture Bureau Fisheries and Aquatic Resources 3, DAB Part 3, pinasinayaan nitong umaga ng ika-18 ng Marso ang kauna-unahang legislative marine multi-species hatchery sa gitnang Luzon. Ang proyektong ito ay matatagpuan sa bayan ng Bagak, ang tutugon sa mga pangangailangan ng mga isda at magpapabuti sa supply ng isda sa buong lalawigan. Sinabi ni Bataan Governor Joel Garcia noong siya ay nasa Kongreso pa, isa umano ang hatchery ang kanyang isinusulong upang mapabuti ang kalagayan ng mga mangisda at mapaunlad ang industriya ng aquaculture sa buong lalawigan ng Bataan. Nagpapasalamat siya sa lahat ng sumuporta at patuloy na nagsisilbing katuwang sa proyektong ito. Inaasahan na ang hatchery na ito ay magbibigay ng maraming oportunidad sa mga mangisda at fish pound operator sa Bataan. Danny Cumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! May mga importanteng lakad ngayon. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Walang pinagsisisihan si nating Pangulong Rodrigo Duterte sa ginawa niyang pagtatrabaho para sa bayan. Itong binigyan din ni Vice President Sara Duterte matapos niyang mabisita at makausap ang ama sa loob ng detention hospital facility ng Hague Penitentiary Institution. Ayon kay BP Inday, nakita naman ng taong bayan ang resulta ng serbisyo ng kanyang ama
kaya't wala itong pinagsisisihan. Regular din na niyang minomonitor ng mga doktor ang kalusugan ng dating Pangulo. Komportable rin ang sitwasyon nito sa loob ng hospital facility sa kabila ng malamig na klima sa Dahig. Sa katunayan, paraan niyang nasa hotel ang kanyang tatay. Ang pinagkaiba lamang ay hindi siya pwedeng lumabas. Inilista rin na niya ng mga doktor ang mga gamot ng dating Pangulo at may medical record na ang mga ito. Kwento pa ni BP Inday, friendly at charming sa lahat ng nasa loob ng pasilidad ng dating Pangulo, bagamat hindi sila nagkikita ng mga kapwa niya detainee dahil may kanya-kanya naman silang kwarto sa naturang pasilidad. Sinisi ng Malacanang ang mismong dating administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi naimbestigahan ang kaso ng extrajudicial killings noong war on drugs. Sa gitna ito ng pahayag ng mga kumikwestiyon sa pamahalaan kung bakit International Criminal Court pa ang dumidinig sa kaso na kinakaharap ni Duterte at hindi ang korte sa Pilipinas. Ayon kay Attorney Claire Castro, tagapagsalita ng Malacanang, kung may dapat sisihin kung bakit nagtuloy ang investigasyon ng ICC ay dahil hindi agarang pagkilos ng dating administrasyon sa issue. Kung meron po siguro dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Nakalimutan yata ni Atty. Castro. May mga na-convict attorney. May mga na-convict ho ng mga pulis na sangkot ho doon sa war on drugs. Bigo ang Pilipinas na makamit ang mga pamantayan ang nakasaad sa ilalim ng Article 7 ng Rome Statute upang masabing crime against humanity ang mga kaso ng pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito naman ang piniliwanag ni Attorney Arnedo Valera sa pahayagang Philippine Inquirer kung saan inisa-isa niya ang legal standards sa ilalim ng Rome Statute ukol sa kasong crime against humanity na kinakaharap ng dating Pangulo. Kabilang narito ang mga sumusunod. Kung ang krimen ay malawakan o sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan. Kung ang patakaran ng bansa o organisasyon ay nagdidirekta ng pag-atake. Kung ito ay pagpatay, examination o pagpuksa, torture at iba pang hindi makataong gawain. Pang-apat, paliwanag ng abogado, kulang ang mga nabanggit na characteristics ng crimes against humanity ang nangyera na ipatutupad laban sa illegal drugs dito sa Pilipinas. Una na niya rito ang walang nangyaring malawakan o sistematikong pag-atake sa mga sibilyan dahil ang mga criminal drug networks ang target ng anti-drug campaign sa mga ikinasang operasyon ng pulisya at tanging mga nanlaban lamang sa mga drug operation ang napaulat na nasawi. Hindi rin na niya bago ang Duterte war on drugs dahil may mga kampanya rin kontra sa illegal drugs ang ibang bansa na ikinasawi ng libu-libong pinaghihinalang sangkot sa illegal na droga gaya ng Mexico at Thailand. Pangalawa, ayon pa kay Attorney Valera, pagpapatupad lamang ng batas ang ginawa noon ng mga pulis at hindi crime against humanity sa ilalim ng United Nations Convention Against Illicit Traffic on Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance. Inoobliga ang mga bansa na magpatupad ng mga istriktong hakbang para malabanan ang drug trafficking. Bagamat posible niyang may ilang pulis na umabuso sa kanilang kapangyarihan, dapat itong mapapanagot sa ilalim ng batas ng Pilipinas at hindi sa ICC. At papasok lamang sa eksena ang ICC kung unwilling o hindi kaya ng Pilipinas na usigin ang mga ito. Para pa rin sa naturang abogadong may tuturing na selective persecution at bias ang ginawa ng ginagawa sa dating Pangulo dahil maraming leader din naman sa ibang bansa na nagpatupad ng war on drugs kung saan marami din ang mga namatay. 45 anyos na magsasaka patay sa pamamaril sa Anda, Pangasinan. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kawasan at kaibin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan, Freddy. Masamtos siya kabuwasan Kuyang Angel. Dedon arrival sa paggamutan ang biktima na si alias Poor, 45 anyos magsasaka at residente ng sitio San Nicolas, Barangay Poblacion, Anda, Pangasinan. Sa ulat ni Anda OIC Chief of Police Major Romulo Oclarino Jr., bandang alas 11 ng gabi naglalakad ang biktima sa harapan ng public market ng pagbabaril ng suspect na nakilalang si alias Dong, 46 anyos, vendor, tubong Umanday, Bugalyon, Pangasinan at kasalukuyan ito
itong naninirahan sa bayan ng Anda. Sa investigasyon, nabatid na nag-inuman muna ang suspek at biktima hanggang sumaungkat ang dati nilang alitan na nauwi sa mainitang pagtatalo. Mga bandang alas 10:45 ng gabi tumayo na ang biktima at naglakad na pauwi sa kanilang bahay, subalit sinundan pa ito ng suspek at pagsapit sa harapan ng pamilyang bayan, dito na pinagbabaril ang biktima na agad namang nadala ng rescue ambulance ng LGU sa hospital, subalit hindi na umabot ng buhay. Agad ding naaresto ang suspek sa ginawang hot pursuit operation ng PNP, ngunit hindi na recover ang baril nitong ginamit sa krimen. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Anda Police Station ang suspek at naharap sa kaukulang kaso. Ito si Freddy Pardo Aristarte, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 34 na makalipas ang alas 4. Oy, para ho sa mga kababayan nating nandyan sa ibang bansa, magandang umaga, lalong-lalo na sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Taipei, at sa mga suki natin sa Japan. Ohayo gozaimasu. At doon ho sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, ingat kayo, At kung magpapasalubong ho kayo, huwag ng imported na tsokolate. Tangkilikin natin ang gawang atin. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ayan, sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino magmalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Ipinagtanggol ni Justice Secretary Crispin Remulla ang kanyang kapatid na si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla matapos masangkot sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasama ang kalihim ng DILG sa core group na nagplano para ikasa ang pag-aresto sa dating Pangulo na kinabibilangan din ni National Security Advisor Eduardo Anyo, dating PNP Chief General Francisco Marbil at Defense Secretary Gilbert Chodoro. Iginit ni Justice Secretary Remulla, legal ang lahat na naging plano hanggang sa pag-aresto sa dating Pangulo. At kung may question man sa proseso nito, pwede namang magharap ng reklamo sa korte ang kahit sino. I think that he was able to do what he had to do, what is expected of him. He was able to make sense out of the whole thing. Because it's a very chaotic moment. Remember that it's not an easy thing to go through when everybody is pulling in all directions. But I think he was able to acquit himself. Samantala, tuloy ang ikinakasang investigasyon ng Senado para po sa naturang insidente. Tutukuyin ang investigasyon ng komite ni Senator Amy Marcos kung merong safeguards at proteksyon na maaari pang ibigay ng gobyerno sa iba pang mga kalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na posible ring isyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng war on drugs. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Senator Amy Marcos na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Nais rin niyang bigyan ng kasiguruhan ng mga overseas Filipino worker na nangangamba sa kanilang kaligtasan. Nananawagan din siya sa sambayan ng Pilipino huminahon, umaasang hindi mauuwi sa tensyon ang anumang hindi kontroladong sitwasyon. Sinabi pa ni Senator Amy na sisikapin ang kanyang Senate inquiry makalikha ng solusyon batay sa inaasahang masisiwalat kaugnay ng pagpayag ng pamahalang arestuhin at ura-uradang dalhin sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ko masyado nakakausap si Bongbong, hindi ko maalaman kung ano yung isipan nila sa palasyo ngayon. Ngunit wag naman sana. Opo. Wag naman sana maghinahon tayo at sana makapagpakalma itong investigasyon. Pag naisabalat ang lahat ng mga pangyayari, narration na talagang chronological, ano ba talaga ang nangyari, alin yung mga karapatan na talagang pinagtanggol natin, yung proseso na tama. Pag-aralan natin maigi at baka dito matuklasan ng solusyon. Hindi ko masyado. 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Uy, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan sa Paris, France. At sa mga nandyan din po sa Belgium.
Magandang umaga din sa mga taga Hayward, California. Evan lang sa Las Vegas, Nevada. Magandang umaga. Inupakan ng PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc ang katwiran ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagkikipagtulungan sa Interpol upang maaresto ang dating Pangulong Digong Duterte. Matatandang sinabi ng Pangulong BBM, ginampanan lamang ng pamahalaan ang obligasyon nito sa Interpol para dakpin ang dating Pangulo. Pero ipinagdudukdukan ni Attorney Bondoc na unlawful ang tinatawag niyang extraordinary rendition o pagkidnap sa dating Pangulo ng International Criminal Court ng walang jurisdiksyon sa Pilipinas. Tinangayan niya ang dating Pangulo ng walang due process at lumabag sa mismong probisyon ng Rome Statute at iba pang mga batas. Ayon kay Attorney Bondoc, sumangguni siya sa mga unbiased legal minds. At mismong ang mga ito ay nagkakaisa sa pagsasabing labag sa batas ang ginawang pagdampot sa kanyang kaibigan at mentor na si dating Pangulong Duterte. 39 na makalipas ang alas 4, too late the hero. Ito naman ang reaksyon ni Senator Bongo sa ikinasang investigasyon ni Senator Jaime Marcos kaugnay ng pag-aresto ng Interpol at ng ICC sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Ayon kay Senator Go, hindi na mahalaga na ituloy ang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Marcos dahil nasa custody na ng ICC si Tatay Digong. I respect the initiative of Senator Jaime Marcos to hold the Senate inquiry. Karapatan naman niya yan bilang chairperson po ng Foreign Relations. At ako bilang miyembro, sinasabi ko lang rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po eh. Yan ang tinatawag na too late the hero na po. May babalik mo ba si Tatay Digong dito? May babalik mo. Kahit araw-araw tayong mag-hearing. Maganda umaga, Pilipinas! Mukhang mag-iisa mamaya si Senator Jaime. Wala si Senator Bongo, wala din si Senator Bato. Sa kabila ng Pogo ban, nananatiling matatag ang gaming industry sa bansa. Sa katunayan, sinabi ni PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, tumaas ng 410 billion pesos ang gross gaming revenue ng bansa nitong 2024. Sa kanyang talumpati sa Asian Gaming Summit sa Shangri-La Daport, Bonifacio Global City sa Taguig City. Sinabi ni Chairman Tenco na sa kabila ng pagbabawal sa Pogo, sumipa ng 25% ang GGR noong 2024 mula 329 billion pesos. Sa pag-exit ng offshore gaming, sinabi ni Tenco, kinikilala ng PAGCOR ang mga hinaharap ng Philippine gaming at ito'y dapat daw mas maging technology-driven. Ito ang dahilan kung bakit magpapatuloy ang PAGCOR sa mahigpit na pag-aayos ng electronic gaming habang tinitiyak ng mahigpit na pangangasiwa upang malabanan ang mga illegal na operator. Sinabi ni Tenco na iniugnay nilang malakas na performance ng local gaming industry sa strategic policy adjustment na kanilang ipinatupad tulad ng gradual reduction ng P rates at para ito sa mga e-games mula pa noong 2023. Bagong italaga ang BARM Chief Minister na si Abdul Rauf Makakwa, formal nang mag-a-assume ng kanyang tanggapan ngayong araw. Detalye ng balita mula kay RH19 June de Makuta. RH19, Assalamualaikum Brother June. Alaikum assalam Kuyang Angel. Ngayong araw, March 20, 2025, alas 8:30 ng umaga, formal na mag-assume to office sa Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa para sa kanyang bagong sinumpaang tungkulin bilang bagong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa unang araw ng assumption to office ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, siya ay sasamahan ng Wali of the Bangsamoro, kasama ng Speaker of the Parliament and all members of the Parliament at ng lahat ng ministers at mga head of offices. Ang araw na ito'y may tatala sa kasaysayan ng Bangsamoro sa ilalim ng Bangsamoro Transition Period na suportado ng MNLF, MILF, PNP at AFP. Sa panayam ng DZRH kay Chief Minister Makakwa, sinabi nitong kailangan niya ng gampanan ang tungkuling nakaatang sa kanyang balikat sa layuning may pagpatuloy ang serbisyo publiko sa naghihintay na Bangsamoro community. Magunitang naunanang nagpahayag ng kanilang pakikiisa at suporta sa leadership ni
Chief Minister Macacua, sina Westmincom Commander Lieutenant General Antonio Navarrete, Probar Brigadier General Macapas at 6ID and Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun. Maganda umaga, Pilipinas! Serbisyo ng ilang electric cooperatives na ilan ang pangkalugi ng tourism hub sa bansa. Aba, parang Mindoro lang ito ha. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning Kuya Angel. Nagdulot umano ng malaking pagkalugi at pagsara ng mga negosyo sa tourism hub ng bansang mapangit na serbisyo ng electric cooperative. Dahil sa madalas sa umunong blackout, hindi sapat na supply ng kuryente at mabagal na pagtugon sa mga reklamo. Ito ang limitaw sa focus group discussion ng Energy Consumer Group na ilaw sa mga negosyante sa sektor ng hospitality at pagkain sa mga pangunahing tourist destination gaya ng Island Garden City of Samal o Igaco sa Siargao Island, Cebu at sa Puerto Galera kung saan nagsiservisyo ang mga electric cooperative sa mga naturang lugar. Kabilang sa mga electric cooperative na ito ang Northern Davao Electric Cooperative, Nordeco sa Igaco sa Siargao Electric Cooperative, Siareco sa Siargao Oriental, Mindoro Electric Cooperative sa Puerto Galera na nagresulta umano ng pagkalugi at pagsara ng ilang mga negosyo. Sa pulong balitaan, inilahad ni Ilaw National Convenor Ben Garcia at Youth Convenor Francine Prades ang resulta ng FGD at ang pagpuna ng mga negosyante at palpak na serbisyo ng mga naturang electric cooperative. Ayon sa Ilaw, kapag nagpatuloy umano ang palyatong serbisyo ng mga kooperatiba ng kuryente sa mga nabanggit na lugar, bababa ang kumpiyansa o tiwala ng mga pamumuhunan, maapektuhan ang paglikha ng trabaho at babagal umano ang paglago ng ekonomiya. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Boy Gonzales. Tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga opisyal ng barangay ang matibay na suporta ng Kamara de Representantes sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa paglilingkod at pagtataguyod ng kanilang kapakanan. Ipinahayag ni Speaker Romualdez ang pangako ito sa kanyang mensahe nitong nakalipas na araw sa harap ng mga miyembro ng Liga ng mga Barangay ng Pilipinas Tacloban Chapter na sumasa ilalim sa 4 na araw na komprehensibong pagsasanay sa City State Tower Hotel sa Maynila. Binigyan din pa ni Speaker Romualdez sa mga opisyal ng barangay ang gulugod ng ating pamahalaan. Kinilala din ni Speaker Romualdez ang mabigat na tungkulin ng mga opisyal ng barangay, kabilang ang kanilang mga naging responsable kapag panahon ng kalamidad o yung disaster response, pagpapatupad ng batas, financial management at mga usaping panlipunan. Ibinuhagi din ng Speaker ang ilang panukalang batas ng Kamara na naglalayong pagandahin ang kalagayan ng mga opisyal ng barangay at bigyan sila ng kinakailangang suporta. Kabilang dito yung House Bill 11287 o pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay ng 6 na taon at Magna Carta para sa mga barangay officials. Kung nakakapagsagawa umano ng pagdinig ang Senado ngayong nakareses ang sesyon, sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, dapat ding tuparin ito ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas na agad na aksyonan ang impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ang kinatuwa ng unang distrito ng La Union ang impeachment ay isang seryosong proseso na nangangailangan ng transparency, urgency at impartiality. Ayon kay Ortega, nakasalanay ang kredibilidad ng mga institusyon ng gobyerno sa kanilang pangakong ipatutupad ang pananagutan nila sa pamahalaan. Higit pa ni Ortega, justice delayed is justice denied. Kung gusto daw natin panatilihin ang tiwala ng publiko, kailangan ipakita na walang sino man ang dapat na ituring nakahihigit sa batas. Sinabi pa ni Ortega, hindi maaaring balawalain ang isang impeachment case na may mabigat o na may bigat din sa ating demokrasya. Kumpiyansa naman si Senate President Francis Jesus Cunero na mananatiling matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga ingay sa politika. Ayon kay Escudero, bagamat may epekto sa ekonomiya ang anumang political noise, minimal lamang ito. Umaasa naman siyang unti-unti ring mawawala sa mga susunod na linggo. Sa katunayan, isa niya ang ekonomiya ng bansa na may pinakamabilis na paglago sa Southeast Asia at maging sa Singapore, Thailand at Malaysia na ating naungusan, tanda na matatag ang ating
ekonomiya. Retired na kapitan ng barko natagpong patay sa loob ng bahay. Ang itinuturong suspect ay ang kanyang helper. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Natagpo ang patay sa loob ng kanyang bahay sa Buhangin, Davao City. Ang isang 62 anyos na retiradong kapitan ng barko na may-ari din ng medical laboratory noong Sabado ng hapon. Batay sa report ng kapulisan, nasa Maynila ang asawa at anak ng biktima at nagtaka ang misis na hindi sinasagot ng mister ang mga tawag niya, kaya nagpadala ito ng empleyado sa kanyang medical laboratory. Nang paulit-ulit na tinawag ng dalawang empleyadong inutusan ng misis, ngunit walang sumasagot, kaya napilitan silang puwersahang buksan ang pinto at na nakapasok na sila sa loob ng bahay, nakita na ng duguan ang katawan ng biktima. Samantala, wala na rin ang helper ng biktima na kinilala ng kapulisan na si Jason Capisnon na tubong tuwala Mabunaw, Panabo City, Davao del Norte. Sa pag-uusisa ng suko, may saksak sa leeg ang biktima. Na-recover din sa crime scene ang kutsilyo. Nagtungo ang mga pulis sa tirahan ni Capisnon at kinausap ang ama na isang barangay tanod at nalaman na 2 linggo na palang hindi umuwi ang anak na si Jason. Ayon sa kapulisan, si Jason ang person of interest sa kaso at na-recover din ng otoridad sa kwarto ng suspek ang isang notebook na may pahiwatig na plano nitong patayin ang biktima. Kabilang sa mga na-recover ng kapulisan ay isang round bar na may dugo. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Dagang salamat, Jun Suter. Binigyan din ng nangungunang Indian-American Agricultural Economist at award-winning Global Food Innovator na ang pagpapalit ng polisiya pagpapalit ng polisiya sa India at Pilipinas nitong mga huling buwan ng 2024 ay naging game changer sa pananaw ng pandaigdigang merkado sa bigas. Ayon kay Saramendu Muhanti, kinilala noong nakalipas na taon ng World Food Prize Foundation bilang top agri-food pioneers sa buong mundo. Espesyalista sa international development at rural livelihoods. Ang desisyon ng India na alisin ang matagal ng paghihigpit sa pag-export ng bigas at ang implementasyon ng Pilipinas sa maximum suggested retail price sa mga important na bigas ay nakatulong upang mahila pababa ang mataas na presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Sinabi ni Mohanty na ang pagbabago ng polisiyang ito ay gumawa ng perfect storm na sa huli ay nagpatatag at nagbago din sa merkado ng bigas sa buong mundo. Binigyan din ito na sa loob ng ilang buwang pagbabago, bumaba ng 18% ang pandaigdigang presyo ng bigas at patungo sa mas lalo pang pagbaba sa unang buwan ng taon. Sa katunayan, matapos ang pagtaas na hindi nakita sa ilang dekada, ang presyo ng bigas ay bumagsak ngayon sa pinakamababang antas nito matapos ang 2 taon at inaasahan ang patuloy pang pagbaba. Ipiniliwanag ni Mohanty na nauunawaan niya ang desisyon ng India. Lalo na at ang record ng domestic production ay nagresulta naman sa paborableng kondisyon ng habagat at ang tumataas na pressure mula sa mga magsasakang nahaharap sa malungkot na lokal na presyo. Sa Pilipinas naman, binigyan din ni Mohanty ang agresibong reforma sa mga pamilihan sa ilalim ng pamumuno ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. kabilang din ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa mga hoarders at mga manipulators ng presyo ng bigas. Gayon din ang direktang importation upang dagdagan ang supply sa mga pamilihan at monitoring ng supply sa galaw ng bigas gamit naman ang makabagong teknolohiya. Magandang umaga, Pilipinas! 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga sundalo ng Eastern Visayas na nanatiling tapat sa konstitusyon. Yan ay babalita sa atin ni Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Mananatiling tapat ang mga sundalo sa Eastern Visayas sa konstitusyon. Itong sinabi ni 8th Infantry Division Philippine Army spokesperson, Captain Jefferson Mariano. Ayon kay Captain Mariano na hindi sila magkikisawsaw sa politika, kundi magtatrabaho sila para pagserbisyo sa mga tao, kaugnay sa sinumpaan sa tangkulin na ang kanilang Commander-in-Chief ay ang Pangulo. Responsibilidad ng mga sundalo ay taguyod ang integridad at dangal sa pagganap ng kanilang mandato na pagsilbihan ng bayan. Pagpapatuloy naman ang mga sundalo panatiling isang transparent at accountable na ikararangal ng buong bansa. Sa Eastern Visayas, wala namang mga sundalo
na nakikita nila nakikisaw-saw sa mainit na isyong politika sa kasalukuyan. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R-Star Tito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, isang oras bago matulog, 2 kapsula para mas ma-achieve natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ano ba yung ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma na inaral po ng mga dalubhasa sa Japan. Mahabang clinical trial, human clinical trial, hindi po kwentong kutsero, hindi po mga testimonial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan na itataboy po yung mga toxins dahil nga po sa pinagagana nito o ina-activate nito ang PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ang tawag dyan na madalubhasa ay commander ng ating immune system. Kaya nakakatulong ho ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nare-relax ang ating katawan, may maganda tayong disposisyon sa kinabukasan. Yan po ay ilan lamang sa mga benepisyo ng ultabayo. Kung kayo po may mga katanungan pa, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Ulitin natin na 0917-110-6580. Ang ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Ikinababahala ng Department of Health ang patuloy na pagtaas sa mga aksidente sa mga kalsada sa bansa. Sa pag-aaral ng ahensya, may gitna 11,000 ang namamatay sa Pilipinas kada taon dahil sa road accident. Sa datos pa ng DOH, umakyat ng 37,574 ang mga na-aksidente sa kalsada ng Pilipinas mula noong nakarang taon, mula sa dating 29,608 noong 2023. Karamihan sa mga biktima ng road accident ay edad 15 hanggang 29 anyos. Naku, kababata. Sa datos naman ng World Health Organization, nasa 1.19 million individual ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil din sa mga aksidente sa lansangan. Bunsod nito, panawagan ni Health Secretary Teodoro Herbosa, mas higpitan dapat ang pagpapatupad ng batas trapiko upang maiwasan ang road accident gaya ng pagsusuot ng helmet. Maganda umaga, Pilipinas! Ang hamon nga kay Secretary Vince Dizon, wakasan na ho yung mga smoke emission center. Dahil doon sa mga smoke emission center, dyan yung non-appearance. Di ba? Hindi nagpapacheck ng maayos yung mga sasakyan sa halip na doon sa motor vehicle inspection system. Doon kasi hindi pwedeng walang appearance. Kailangan magpakita di ba? Pareho lang naman ang bayad. Ba't ba ayaw nyo kasing ma-check yung inyong sasakyan? Di ba? Yung iba tatakbo sa lansangan, walang checking. Ayun. Pagka disgrasya, kamot ulo, sasabihin, total may insurance naman. Yung buhay na nadisgrasya, hindi ho yan kayang ibalik ho ng insurance. Nakakuha ng mahigit 57% vote preference sa pinakahuling MBC DZRH Regional Pre-Election Survey sa Cagayan Valley si dating Senador Panfilo Lacson. Aba! Ang resulta ng sinagawang senatorial survey ng DZRH mula March 8 hanggang 10, mayorya o 57.2% ng mga taga-Cagayan Valley ay napupusuan si Senator Ping na muling ihalal bilang senador sa darating na eleksyon. Dahil dito pumapangalawa si Lacson sa listahan ng mga tumatakbong senador na nais iboto ng mga taga-Region 2. Si Lacson ay nakilala sa kanyang paglaban sa korupsyon, pagtataguyod ng fiscal responsibility at transparency. Nakilala din ang dating mambabata sa kanyang pagsisiwalat ng mga anomalya sa gobyerno at pagsusulong ng reforma at accountability. Itinanggi ng Malacanang ang akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na diversionary tactic ang pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Digong Duterte para matabunan ang isyu ng PhilHealth at problema sa national budget.
Paliwanag ni Castro, tuloy-tuloy naman ang talakayan hinggil sa isyu ng PhilHealth at pambansang budget, pero sadyang mainit lamang ang usapin ng pag-aresto sa dating Pangulo dahilan para maging laman ng mga balita araw-araw. Bumuelta din si Jose Castro na hindi lamang isyu ng PhilHealth at national budget ang natatakluban ng ingay sa politika, kundi pati na rin ang isyu tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. 58 na makalipas ang alas 4 na umaga. Sinimula na ng prosecution team ang pagsasanay para naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nagsagawa ng mock trial ang prosekusyon upang paghandaan ang aktual na paglilitis kabilang ang daloy ng deliberasyon at mga testimonya. Tinatayan niyang 2 hanggang 3 prosecutor ang nakatalaga sa bawat isa ng 7 articles of impeachment laban kay BP Inday. Magugunitang haharap ang pangalawang Pangulo sa impeachment trial ng Senado dahil sa manoy paglabag sa konstitusyon, betrayal of public trust at iba pang mga katiwalian. Una namang sinabi ni Senate President Chis Escudero, maaaring harap ng House prosecutors sa Senado ang mga article of impeachment laban kay BP Inday sa paghambalik ng sesyon ng Kongreso sa June 2. Maganda umaga, Pilipinas! O baka kayo ho'y naghahanap din ng magandang investment opportunity, lalong-lalo na yung mga pabalik ng Pilipinas. Ay, magandang umaga po sa ating Midnight Singers, ha? Diyan po sa San Diego, California, ha? Si Boss Manny, si Tita Cora, si Sir June, Tita Lloyd, si Tita Linda, at si Boss Art, ha? Good morning po sa inyo. Gandahan niyo yung practice nyo, ha? At malay nyo, matuloy nga yung invitation sa inyo ng The Hague, ha? Ayan, naghahanap kayo ng magandang investment opportunity? Ito po yung pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. 5% lamang down payments, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin ay ang mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor, si Vera Samira at saka si Vera Prestige. Aba, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Nandyan po sa loob ng township yung iba't ibang mga amenities. Eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo. At napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya't ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 ng umaga. This DZRH Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga Pilipinas! Si Kaobet Badrina ng Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Sir Angel, wala naman tayong bagyo ngayon. Wala rin tayong low pressure area minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat magiging maulan pa rin po ngayon, no? Particular na sa malaking bahagi ng Kabisayaan, gayon din sa may Caraga. Particular na nga rin po itong area ng Eastern Visayas, itong area ng Northern Samar, kasama yung Eastern Samar. Gayon din dito sa may Sorsogon at Masbate, dulot ng shear line or yung banggaan pa rin ng mainit at malamig na hangin. May mga pag-ulan din, dulot ng amihan, umiiral pa rin po itong amihan, mga huling bugso ng amihan, particular na sa Cagayan Valley Region, gayon din sa may Apayao, sa Aurora at sa Quezon na labing bahagi ng Bicol Region, dulot naman ng Northeast Monsoon o amihan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi nating bansa, asahan pa rin natin ang mas maliit na chance ng mga pag-ulan, bagamat posible pa rin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon may nakataas po tayong gale warning, particular na sa mga baybayin po ng Ilocos Norte. May nakataas na tayong gale warning sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Bicol area. Kaya delikado maglayag yung mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga nabanggit po na lugar. At ito po, Sir Angel, tinasa magiging lagay ng panahon sa araw na ito mula sa Pag-asa.
Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maraming salamat ka Obet Badrina ng Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa ating mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Magandang umaga sa ating mga kumadrona, ha? Ginagamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 31,000 pesos. Mahiwagang tunog. Nako, malapit na itong umabot ng 56. Pwede na. $1,000 yun. Malayo ba? Masakit sa bulsa iniisip nyo, ha? Ayan, 31 ba? Tama, 31? Oh. Ay, naku, pwede ba buwasan? Ang sakit sa bulsa itong ginagawa nyo. Ayan, Yan. Ang inyong pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Duda ko yung iba nakakasagot ng tama na eh. Kaya lang hindi binabasa ng system dahil paulit-ulit kayong nagpapadala ng sagot. Isang beses lang sa isang araw. Ayan, ha? Pero kung online, ayan, baka siguro po pwede kayong magpadala ng mas maraming sagot. Ha? Kinakailangan lang sasagot online, meron ho kayong sharer badge. Yan, ulitin natin, ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Hindi na muna ako magbibigay ng dagdag na clue. Dahil actually, nakuha na po ito ng ating mga suki. Yung item number 1, item number 2, at saka yung prinsipyo ng P6. Actually, nadulas na ho ako eh. Di ba? Nabanggit ko nung nakaraan. Hindi na muna tayo magbibigay. Magtagpo-tagpo na lang yung nakapagbibigay ng mga tamang hula. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga sa mga taga-Balera Aurora at mga taga-Carmona, Cavite. Mahigit naman sa 1,000 pangalan ng mga botanteng patay na ang pinatatanggal ng 43 residente ng Palumpon, Leyte sa listahan ng mga botante ng Commission on Elections. Sa inihayang reklamo at petisyon sa COMELEC ng mga mamamayan, iginita mo ito na kumpirmadong patay na. Sa record ng PSA, ang 1,021 na nakalista pa sa voters list ng munisipalidad. Isinisisi ng mga residente ang hindi pagkakaalis ng pangalan ng mga patay ng mga botante sa COMELEC in charge na si Elvicia Tiuk at ng kanyang mga tauhan. Inakusahan din nila ang turang opisyal ng COMELEC ng election violation, gaya na lamang ng double registration, kanselasyon ng valid voters at pagpapahintulot umano nito na makapagparehistro ang 868 na mga botante kahit naman hindi residente ng Palumpon. Ganun? Kung maalala, hindi itong unang pagkakataong inapila ang pag-aalis ng pangalan ng mga patay ng botante sa bayan ng Palumpon dahil 10 election cases na ang inihain sa Municipal Trial Court. Ngunit agarang ibinasura dahil sa umano'y technical reason at hindi pagsunod sa deadline ng submission. Muling magsasagawa ng pagdinig ang House Strike Committee. Sa Biyernes, ang ikatlong pagdinig nito kaugnay ng lumalaking banta ng disinformation at fake news ay kinakalat sa iba't ibang social media platforms. Ipinatawag ng komite ang 11 social media personalities at bloggers. Kabilang dito ang dating Communication Secretary na si Trixie Cruz Angeles na maaaring ma-cite na for contempt at ipakulong kung muling hindi sisipot sa pagdinig. Una nang nagpalabas ang Committees on Public Order and Safety, Information and Communication Technology at Public Information ng show cause order laban sa mga individual na sangkot sa pagpapakalat ng malisyosong online content.
Sa kabila ng paulit-ulit na pag-imbita, marami pa rin ang hindi nagpapakita sa komite dahilan para magpalabas na ng subpina sa 11 mga vlogger. Salpukan ng 2 bus sa bahagi ng National Highway sa Bagbag, Nueva Vizcaya. Kaninang alas 3, may matinding traffic na hong idinudulot ngayon. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Nagdulot ng 20 to 30 minutes interval ang naging daloy ng sasakyan patungo nga sa Cagayan Valley region. Ito'y matapos na magkaroon ng tagisan itong 2 bus na may paparehong direksyon patungo nga sa Tuguegarao. Base nga sa report ng MDRMO ng Bagabag, pasado alas 2:51 nang mangyari ang naturang insidente. Agad na nag-deploy ng mga taupan ng MDRMO ang naturang bayan. Eksakto sa barangay nga ng Baretbet sa Bagabag, Nueva Vizcaya nangyari ito. Dahil dito ay marami ang natinggapan samantala sa kanilang mga sasakyan. Maswerte naman na walang nasaktan sa nangyaring pagkakagitgitan na ito na nagresulta nga na hanggang sa ngayon ay nasa 10 minutes to 15 minutes interval ang daloy ngayon ng mga sasakyan sa naturang lansangan. Yan ang ating update. Ito, RH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Grace Ansano. Binigyan din naman ng Komadrona Party List ang kahalagahan na masiguro ang kaligtasan at seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino. Ayon kay ang Komadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gomalia, iminula tayo ng pandemya ng COVID-19 sa kahinaan ng ating healthcare system. Kaya't panahon ng kumilos upang hindi na maulit pa ang katakot-takot na dinanas ng Pilipinas. Hindi niya sapat na mayroong gamot para kung may sakit. Ang kailangan ay matatag, maaasahan at maagap na sistema ng kalusugan na handang humarap sa anumang hamon at banta mula sa mga posibleng pandemya hanggang sa mga sakuna at kalamidad. Naniniwala ang Komadrona Party List na kailangan ng komprehensibong National Health Security Plan na nakatuon sa paghahanda, surveillance at mabilis na pagtugon sa mga outbreak, gayon din yung biohazard at pagkakaroon ng sapat na standby emergency fund para sa public health crisis, bukod pa sa taunang budget na nagagaling sa Department of Health. Dapat din niyang maglaan ng mga kinakailangang resources at training para sa mga barangay health workers at mga local health units bilang first responders sa mga rural at unserved na lugar. Gayon din ang pagtatatag ng early warning system at health data monitoring tools sa bawat lokal na pamahalaan. Sinabi pa ng kinatuan ng Komadrona Party List, buhusan lamang ng investment ang health infrastructure. Kasama dyan siyempre yung modernisasyon ng mga ospital at mga rural health unit. Masisiguro natin na may sapat na kahandaan tayo sa mga darating na mga sakuna o kalamidad at na mga pandemya. Dapat din siguraduhin na kahit isang infectious disease ready hospital o isolation facility ay nakatayo sa mga rehiyon. Aminado si Senator Amy Marcos na mahirap ang kanyang kalagayan ngayon dahil naiipit siya sa salpukan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ang kaibigang mga Duterte. Pero idiniin ni Senator Amy sa panayam ng DZRH na nais lamang niya gawin ang tama. Alamin ang katotohanan sa pagpayag na tangayin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Kahit magalit na niya ang magkabilang kampo sa kanya, naniniwala siyang hindi ito patungkol sa politika o bahagi ng pagporma para sa 2025 midterm elections, kundi pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas bilang isang republika. Naniniwala si Senator Amy na meron pang Amy solusyon sa mga nangyayaring kaguluhan sa politika sa pamamagitan ng igugulong na investigasyon ng pinamumunuan niyang Senate Committee on Foreign Relations. Talagang mahirap ang aking kalagayan. Ako'y naiipit sa dalawa, pero ang akin na lamang gawin natin ng tama, alamin ang katotohanan at ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino. Ganun na lang kasimple. At kahit magalit na yung magkabilang kampo sa akin, para sa akin, ito ay hindi na politika. Hindi na ito bahagi ng kampanya. Ito'y pagtatanggol ng ating bansa, ng Republika ng Pilipinas. Yun ang mahalaga kasi andito pa ba tayo kung yung iba
ibang bansa nakikialam na, dinadampot yung iba't ibang mamamayan. Kaya't alamin natin to, ayokong magsalita ng ura-urada, ngunit importante palagay ko, pinakamahalaga ang malaman ng lahat ng mga pangyayari at alamin kung ano ang direksyon natin sa mga susunod na araw at buwan. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga sa mga kababayan nating pabalik ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, magpasalubong na imported. Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate. Ito po'y produkto ng mga magniniyog, brand ang mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess para maging tangerine chocolate. At kung gusto niyo malaman yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, i-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat bili ho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Magandang umaga, Pilipinas! 14 makalipas ang alas 5 na umaga. Pilipinas! Oras mo na sa buong kapuluan, alas 5:20. Ay, teka muna. Si dating Valenzuela City 3-term Councilor Robin Feliciano ng 108 TODA Action Party List. Ang boses ng TODA at mga pasahero sa Kongreso. Kasama na natin, ha? Councilor, magandang umaga po sa inyo, Sir Robin. Magandang umaga po, Kong Angel, at sa inyo pong mga taga-pakinig sa inyong programa. Magandang umaga po, Pilipinas. Opo, sa pagtaya nyo, gaano ba karami talaga ang miyembro ng TODA sa Pilipinas? Batay po sa tala ng Land Transportation Office noong 2022, ito po ay 1.5 million tricycle drivers po sa buong kapuluan. Pero sa tingin ko po, ito po unit, no? At yung ilan pong mga local government ay hindi po nakapagsumite ng kanilang bilang. Kung kaya may mga tricycle driver po kasi na kada unit, dalawa po yung pumapasada. Oo, 2, 3. May umaga, may panggabi. Oo. Nangyayari. So matutal siguro, ito po ay magandang estimate, around 3 million nung siguro. Wow, ganun karami yung unserved, ha? Ng mga TODA members natin. Anyway, paano nyo mararating itong inyong target audience? Kami po ay pupunta sa mga terminal, kinakausap po sila, terminal to terminal, pero ginagamit rin po natin yung estratehiya na sa pamamagitan ng mga federation. Hindi naman po kasi lahat ng mga bayan at lungsod ay meron ng federation ng TODA. Kung kaya yun po yung unang pinupuntahan natin kung may federasyon sila, pero kung wala po, talagang dinidiretso natin sila sa kanilang mga terminal o pilahan. Okay. Ang unang agenda nyo sa pagtungtong sa Kongreso, Magna Carta for TODA members. Ano-ano naman yung mga benepisyong nakapaloob dyan, Sir Robin? Tama po, kung Angel. Sa Magna Carta po for tricycle drivers, ay nandyan po ang kanilang pagkakaroon ng benepisyo tulad na lamang ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Alam mo, kasamang Angel, napakamahal na ng contribution ngayon ng SSS. 750 na po, ang Pag-ibig ay 200 na. Kaya hirap na po yung mga tricycle drivers natin na mabayaran ito kada buwan dahil inuuna nila yung pangkain sa kanilang mga pamilya. Gusto rin po ng TODA Action Party List sa nasabing Magna Carta ay magkaroon po ng libreng abogado ang ating mga tricycle driver, pagkakaroon po ng full college scholar ang mga anak ng tricycle driver. Dahil alam mo natin, although libre na po ang pag-aaral sa kolehiyo, doon po sa Universal Access to Tertiary Education Act, ang problema ho yung baon araw-araw. Kaya po gusto natin, yung mga mahihirap nating kababayan, kabilang na ho doon, ang mga anak ng tricycle drivers ay magkaroon ng full college scholarship, no?
Sa panahon ngayon, marami ho tayo binibigay ng mga ayuda, pero ito nakikita natin hindi sa pangmatagalan. Ito po parang band-aid lamang. Gusto natin matatapos ang paulit-ulit na paghihirap ng ating mga kababayan kung may anak sila makakatapos sa kolehiyo. Gusto rin natin sa nasabi Magna Carta na magkaroon po sila, maging prioridad sila sa murang pabahay ng gobyerno. Ganun yan sa mga laman ng Magna Carta. Doc Robin, 3 million kanyo yung inyong estimated na miyembro ng mga TODA. Lahat yun, bibigyan natin ng scholarship kung sakasakali? Alam nyo, mga kasama, importante dito may tulong ho ang pamahalaan. Siguro mayroong mekanismo para malaman kung talagang una, may mga test ho yan no? May mga test kung may qualifying exam. Paaral sa kolehiyo. Hindi talaga kaya magpaaral sa kolehiyo. No? Tignan siguro ng ating mga social worker kung paano sila matutulungan sa pamamagitan ng mga poverty test. No? Tignan natin kung gaano talaga kahirap yung tao na to at hindi talaga kaya magpaaral sa kolehiyo. Meron ba tayong meron tayong pagbabatayang at least threshold man lang siguro on how to achieve itong sinasabi nating pagbibigay ng ng scholarship dito sa mga anak ng mga TODA? Tama ho, kinakailangan ho siguro sa tulong po ng NEDA, sa tulong po ng DSWD at ng lokal na pamahalaan ay gumawa ho ng isang mekanismo kung paano ho malalaman kung sino ho ba talaga yung dapat mabigyan ng scholarship grant na ito, no? Kasi alam naman natin na malaking gastusin ito, pero ilang daang bilyong piso po ang nabibigay natin sa mga ayuda, no? Pero alam natin nakakatulong yun pansamantala, pero itong pag-aaral sa kolehiyo yung pangmatagalang solusyon sa problema ng kahirapan. Siguro may ilang mga pondo na dapat siguro dito na ilaan ng pamahalaan. Doc Robin, alam nyo, isa sa mga si Doc Robin po matagal nga naging konsehal dyan sa Valenzuela. Alam mo ninyo, isa sa mga pinagmamalaki ng Valenzuela City, walang namamalimos. Di ba? Tama po. Walang namamalimos. Pumunta ho kayo sa mga lansa. Paano nyo na-achieve yun? Mahabol sa iyo na nagsusulisit ng medical assistance. Paano ginawa? Anong ginawa ng konseho doon, Doc Robin? Nagawa ho yan sa pamamagitan ho ng maayos na sistema na alam ng tao kung saan hihingi ng tulong. Pag alam ng tao kung saan hihingi ng tulong at available ang tulong, siguradong walang mamamalimo. Sino naman po kayang mahirap ang gusto na nangihingi sa mga lansangan at mga kalsada? Kaya po ang ginawa ho namin sa lungsod ng Valenzuela, sa pangunguna po nila dating Senator Sherwin Gatchalian, Secretary Rex at ni Mayor West ngayon, ay dapat alam ng tao kung saan hihingi ng tulong. At natutulungan talaga sila. Hindi ho yung, di ba, sa iba ho, ikaw ay ahabulin sa kalsada, may dating solicitation or medical assistance, wala na pong ganoon sa aming lungsod. Doc Robin, sakaling kayo ho mapasok ko sa Kongreso, isa ba sa mga titingnan din daw mo ng partido yung pagbubuhay sa Oil Price Stabilization Fund? Problema ho ng mga TODA yan. Alam nyo ho, yung pabago-bagong presyo ng gasolina ay napakalaking faktor ho sa buhay at kabuhayan ng mga TODA natin, no? Kung kaya noong araw mayroong Presidential Proclamation number 1956 o yung Oil Price Stabilization Fund, sinisigurado po ng nasabing pondo tax fund na permis pa rin ng gasolina dahil kinukolekta po ito sa panahong mura ang presyo ng gasolina. At ito naman ay ginagamit kung tumataas ang presyo para siguraduhin pa rin ng stable or permis pa rin po ang presyo ng gasolina dahil alam naman natin kung Angel na kung tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas rin po ang presyo ng pangunahing bilihin. Kaya apektado pa rin po, hindi lang yung tricycle drivers, pati po ang ating mga consumers o yung mga publiko natin. Nako, sana nga po ay mabigyan kayo ng puwang na mapabilang ho sa susunod na Kongreso para maisulong ho yung mga programang yan, lalong-lalo na yung pagbuhay natin sa Oil Price Stabilization Fund. Doc Robin, thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat po kung ang ito sa mga tagapakinig. Ingat po kayo, ha? Ayan, ang TODA Action Party List ay number 108 sa inyo pong mga balota.
Magandang umaga, Pilipinas! 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Arestado naman ang isang 51 anyos na lalaki habang kumukuha ng police clearance sa Pampanga. Ayon sa Pampanga Police, nag-a-apply sana ng police clearance ang lalaki nang lumabas sa online verification. May warrant of arrest pala siya sa Bukidnon noon pang 2002. Batay sa record, may warrant ang lalaki dahil sa kasong syndicated illegal recruitment at paglabag sa anti-human trafficking law. Agad na inaresto at ikinulong ang lalaki na nakatakdang i-turn over ng pulisya sa Bukidnon. Kala mo ha? Ay, 29 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang ultabayo po ay postbiotic with lactococcus lactose-strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactose-strain plasma. Hindi po kwentong kutsero ha, kundi talagang human clinical trial. At ang bisa ho niya, dahil nga po sa nagtataglay po ito ng 50 billion cells, naitataboy po yung mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kasi pinagagana po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Ang ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag mo natin kalimutan ha. O pwede ho kayong mag-check sa 0917-110-6580 kung may mga katanungan pa ho kayo ha. Ulitin natin, 0917-110-6580. Meron po mga nakastambay dyan ng mga medical experts. Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Pagpapalakas naman sa social protection ng mga Pilipino ay sinusulong ng Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Idniel Parosa, RH52. Idniel? Nawawala si Idniel. Balikan natin si Idniel. Mamalengke muna tayo. Nasa Las Piñas City Market ngayon si Noche Cacas. Noche, good morning. Maayong buntag ang Angel ngayon sa mga mamamalengke dito sa Las Piñas City Public Market Thursday morning. Ang presyo ng baboy kayang Angel, yung kasim 365 ang kilo, habang yung liempo 415 ang kilo. Yung manok naman, yung retail price nila dito 190 pero yung wholesale nasa 180 ang kilo. Ang baka naman, yung laman nasa 470 ang kilo. Puntahan naman natin yung gulay, yung presyo ng kamatis nasa 60 ang kilo, yung bawang 150, luya 180 ang kilo, kalamansi 130, carrots 90, yung talong 95 pesos ang kilo, ang palaya 115, habang yung labanos nasa 130 ang kilo. Isama na rin natin yung patatas 90 pesos ang kilo, habang yung beans 130, yung repolyo 80, habang yung sitaw 50 ang kilo. Isama na rin natin yung kalabasa 60 ang kilo, sayote 60, habang ang pipinoy 100 ang kilo. Yung isda dito, kuyang Angel, medyo mataas. Yung pusit, 480 ang kilo. Yung galunggong, 320. Ang tulingan, 320 ang kilo. Yung hipon, lalong tumaas, nasa 550 ang kilo. Yung maya-maya, 480. Alumahan, 340. Ang salmon na belly, na naglalaro na ngayon sa 500 ang kilo, habang ang pampano 380 ang kilo. So yan ang presyo ng ilang pangunahing bilhin dito sa Las Piñas City Public Market. RH sa 27, Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Nochikakas. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan muna natin si Idniel Parosa, RH52. Idniel. Upang matiyak na mabibigyan ng seguridad at maayos na kabuhayan ng mga Pilipino, siniguro ng Trabaho Party List na makikiisa ito sa mga programang layong palakasin ang karapatan ng mga manggagawa. Tiniyak ni Attorney Michelle David Espiritu,
tagapagsalita ng Trabaho Party List na aktibong makikibahagi ang Pilipinas sa Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions. Layo ng nasabing inisyatibo na suportahan ang paglikha ng mga hanap buhay at makapaglatag ng mga estratehiya para sa sustainable at inclusive employment practices sa bansa. Kaya naman ipinahayag ni Atty. Espiritu ng Trabaho Party List na suportado nila ito alinsunod sa mga ipinatutupad na labor law sa bansa at pasok sa global labor standards. Muling iginiit ng Trabaho Party List na isinusulong nilang proteksyon sa mga manggagawa, pagkakaroon ng magandang employer-employee relationship at maayos ding relasyon o ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno. Sa ganitong paraan, sinabi ng Trabaho Party List na mas mapalalawig pa ang social protection maging sa informal workers upang masigurong walang maiiwan sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! Ngayon pong Marso, ipinagdiriwang pa natin ang buwan ng kababaihan. At nakakatuwa na dito po sa Oriental Mindoro, isa pong babae ang nagbuklod dito po sa mga machong politiko. Diba? Sa mga barakong politiko ng Oriental Mindoro. At ang kanilang agenda, number 1, wakasan na ang problema sa kuryente. Kasama na natin ngayon, ewan ko kung nataon lang, Joanna din ho ang pangalan noong nagbuklod nyo, parang Joanna Bark, ano ha? Si Ma'am Joanna Valencia ng Oriental Mindoro, isa pong accomplished business woman, lalong-lalo na po sa larangan po ng real estate. Ma'am Joanna, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? Ay Ma'am, teka muna. Ma'am Joanna, putol-putol, putol-putol yung linya. Ma'am Joanna? Yes, I can hear you. Ayan. Okay, medyo putol-putol. Sayang ho yung sayang ho yung ipinapaliwanag. Anyway, ma'am. Yes. Kayo naman ho nananahimik na negosyante. Ano mang naisipan yung pumasok pa sa magulong digdig ho ng politika? Yes. Hear me now? Teka, ma'am. Magko-commercial ako habang inaayos natin at putol-putol talaga yung linya. Oras sa buong kapuluan, 36 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Ang Ganda Umaga, Pilipinas! Alas 5:38 ang oras sa buong kapuluan. Tiniyak ni Bulacan 6th District Representative Salvador Ador Pleito ang kanyang suporta sa House Bill 11433. Ito ay naglalayong magpalakas sa Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga polisiya at reforma sa organisasyon. Kapag dinig ng House Committee on Transportation, inalam ng kongresista ang mga hakbang ng PCG kung paano nito pinoprotektahan ang kapakanan ng mga mangingisda sa nagpapatuloy na sigulot sa West Philippine Sea. Bukod pa rito ang hakbang na ginagawa din ng Coast Guard para naman ma-monitor ang coastline ng Pilipinas sa kabila ng milyang haba nito. Pagtitiyak ni Pleito, makakaasa ang Philippine Coast Guard ng kanyang suporta at pagsusulong para madagdagan ang kanilang pondo upang maitaguyod ang karapatan ng bansa sa mga pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Try natin, baka okay na Ray? Si Ma'am Joanna Valencia ng Oriental Mindoro. Ma'am Joanna? Yes. Ayan. At good morning sa aking mga kababayan sa Oriental Mindoro. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Ma'am, sabi ko nga kayo po ay isa ng accomplished businesswoman. Ano naman pumasok ko sa inyong isipan at pumasok pa sa magulong daigdig ho ng politika? Actually po, my father po was in public service for 24 years. He was a governor for 9 years and congressman for 15 years. At nung panahon po na yon, sa 24 years, nakita ko po kung gaano po minahal na aking ama ang ating bayang lalawigan sa Oriental Mindoro at ang mga Mindoreño. Talaga nagustuhan ko po talaga ang pagsilbi. Napamahal na rin po sa akin ng Oriental Mindoro at nakita ko kung paano po nagsilbi ang aking ama na gusto ko pong tularan pag ako na rin po ang magiging governor ng Oriental Mindoro. But this is your first time na sumabak po sa politika, Ma'am Joanna? No, it's not my first time. Actually, around time. But sayang po, I didn't make it. Maybe sabi ni Lord, hindi ko pa po panahon. Pero sana po this time, it's my...
Oo. Sana po. Sabi ko nga, isang binibini pala, isang magandang binibini pala ang pwedeng magbuklod sa mga barakong politiko ng Oriental Mindoro. Ano ha? What made you convince them na isang Joanna Valencia ang maging leader nila nung ating pong magagaling na mga kongresista dyan po sa Mindoro? Ma'am Joanna. Yes, actually po, ang background ko po, I graduated from the Assumption College and with a Bachelor of Science degree in Commerce and major in Management. I'm also a licensed real estate professional and I'm also a certified international property specialist. And dito po sa Calapan City, kung hindi niyo po na itatanong, marami na po kami naging development dito po sa Calapan. Unang-una po, nagkaroon po tayo ng hotel, ang Filipiniana Hotel, which we are celebrating 25th year anniversary. Nakasama po ako sa pag-develop ng hotel natin dito. We have a 50-room hotel. After that po, nagtayo po kami ng Severa, which we've built about 2,400 housing units. Ito po ang Severa there. And fully sold out po yan. Ako po ang presidente ng RGV Real Estate Center. And after Severa po, makikita nyo po, meron din po tayong Unitop Mall at meron po tayong Centro Mall. Ang Centro Robinsons Mall po is the very first regional mall which we've built dito po sa Calapan City. At ako po, investor ko po ang dinala po natin dito, ang Robinsons at ang may-ari po ng Centro Mall, si Mr. Alex Cruz. So lahat po yan, yung dinevelop po namin sa Calapan City, kasama po si Joanna Valencia dyan. And I'm very, very proud to say that I was very much involved sa development na yan. Na alam ko po sa mga katunggali ko, wala pang nakagawa niyan as a private individual. So kung nagawa ko po yan as a private citizen dito po sa Calapan City, magagawa ko po yan lalo pag ako po ay nakaupo bilang gobernador po ng Oriental Mindoro. Ayun. Kaya pala, baw lahat sa inyo yung mga barakong politiko. Kasiguro nila, kung ito na-accomplish ng gano'n in a period na binabanggit nyo kanina, how much development pa ang pwedeng magawa dyan po sa Oriental Mindoro under your leadership? Ma'am, isang problema kasi nyo dyan, kuryente. Ano ho? Paano ho natin lulutasin nyo yung problema sa kuryente dyan sa Oriental Mindoro? Yes, actually, kami po meron po kaming inorganize na isang grupo. Ang pangalan po ay ASAP, Alliance of Stakeholders for Sufficient and Affordable Power. Ito po ay ginawa po namin September 8, 2022. 4 na buwan pa lang po makatapos ang eleksyon noong Mayo 2022. Ibig sabihin po, kahit wala po tayo sa politika, talagang tumutulong po tayo sa pag-solve po ng ating power crisis dito sa Oriental Mindoro. Unfortunately, after 2 years of battling and fighting to have a sufficient and affordable power, hindi naman po nakikinig yung mga nakakausap po namin. Nakausap po namin ng Provincial Capital, nakausap po namin ng Ormeco, nakausap po namin ng Department of Energy, ang NEA. Kaya po sabi nila sa amin, dapat may tumakbo. Kaya po ako po ay pinatakbo po ng ASAP. Ngayon, ano po ba ang solusyon? This is Oriental Mindoro. And ang Oriental Mindoro po ay nasa kanan. And dito po, makikita niyo po on the next island to Bulalakaw. If you can see that. This is Bulalakaw po. Ang dulo pong bayan po ng Oriental Mindoro. And ang next to that is Semirara Island. Ano po ba ang Semirara Island? Nandiyan po ang coal power plant ng DMCI. DMCI is the top 3 power producer company na buong Pilipinas. If not number 1, number 2, if not number 3. Nandito po ang solution po, iko-connecta po natin ang Bulalakaw to Semirara Island via submarine cable. And ang maganda po niyan, Angel, ay wala pong gagastusin ang Oriental Mindoro. Ang gagastos po niyan ay ang DMCI. So, this is 29.8 kilometers. Sila lang po ang gagastos. Ang hinihingi lang po nila sa akin is about 18 to 24 months to connect. At pagka nakakonekta po na tayo po ay magkakaroon ng sapat at murang kuryente para sa Oriental Mindoro. At pag may surplus na kuryente, pwede pa po natin i-export sa Occidental Mindoro. May solusyon pala. Ba't hindi ho ipinatupad? Gusto niyo pala ang DMCI po ay hindi naglalagay. Ayaw na. Ayaw maglagay. Kaya hindi sila Naku, mahirap pala. Ma'am Joanna,
negosyo po namin ng Ormeco. Wala pong katotohanan yan, ha? Meron po kaming legal na kumpanya, meron po kaming real estate and housing. Hindi po kami papasok sa ganyan at hindi po namin pagkakakitaan ng kuryente ng kababayan namin. Ma'am, masama pala kayo talagang deadmahin at masama kayong magtampo dahil papatulan nyo ang hamon na kayo'y tumakbo. Anyway, good luck sa inyo. Oo, at looking forward po yung mga negosyante dyan ho sa Oriental Mindoro na masolusyonan yung problema ho ninyo sa kakapusan ng kuryente na medyo matagal-tagal na rin hong iniinda. Lalong-lalo na ng mga maliliit na mga negosyante na hindi kayang bumili ng mga power generators. So, gaano katagal, ma'am, bago ito maisakatuparan kung sakasakaling matuloy? 18 months? Akin ng DMCI, after all the paperwork has been done, 18 to 24 months connected po tayo. So in less than 1 year, ha? Hindi, in less than 2 years. In less than 2 years. Masusolusyonan. Ayan, ha? Anyway, Ma'am Joanna, good luck ho sa inyong laban. Ang sabi ko nga, isang magandang binibini pala ang pwedeng magbuklod sa mga barakong politiko ng Oriental Mindoro. Good luck, ma'am. Thank you for joining us this morning. Thank you. Salamat po. Magandang umaga. Si Joanna Valencia po ng Oriental Mindoro. Maganda umaga, Pilipinas! Nabisto naman ng Department of Agriculture at ni Valenzuela Mayor Wes Gatchalian ang ibinibentang 62 pesos per kilo na bigas sa syudad. Ang halagang ito ay lagpas sa itinatakdang maximum suggested retail price para sa mga imported na bigas na nasa 49 pesos per kilo lamang dapat. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, magtutungo sila sa mga ng mga kinatawan ng DA sa mga barangay. Lalong-lalo na may natuklasan sila dito sa barangay Marulas kung saan natagpuan ang overpriced na bigas. Pagpapaliwanagin anya nila ang may-ari ng bigasan kung bakit sobrang taas ng naturang imported na bigas na may label na Presidenta bago nila patawan ng karampatang parusa ang negosyante ng naturang bigas. Isusulong naman ng MPJ Panday Bayanihan Party List ang Good Samaritan Law upang tiyakin ang proteksyon para sa DRRM responders at mga volunteers laban sa legal na responsibilidad habang nagsisilbi sa publiko. Lain ng batas na maprotektahan ng mga frontliners mula sa pananagutan sa pagbibigay ng mga katuwirang tulong sa isang emergency kapag mabuting Samaritano o volunteer ay kumikilos batay sa isang emergency. Ayon kasi kay Brian Paul Manzares, nominado po ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Isa ito sa mga problema kung bakit wala masyadong gustong mag-volunteer. Nilalay ng batas na mahikayat ang mga tao na tumulong sa iba nang walang takot na mademanda. Ang napapanahon at epektibong tulong sa isang emergency ay bagay na mahalagang alalahanin na makakaapekto sa kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng publiko. Ito ay umaakna naman sa Republic Act 10871 o Basic Life Support Training in School Act na humihikayat din sa paggamit ng naturang pagsasanay sa mabuting pagsisilbi. Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, happy birthday nga pala kay Governor Ramon Guico ng Pangasinan. Happy birthday, Gob. Kay Governor Ramon Guico ng Pangasinan. 6 na picture ng LTO Cagayan, hinatulang makulong. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez sa Rich My Val. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Wala na raw dahilan para ma-scam sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga fixer dahil mabilis ng mga transaksyon sa Land Transportation Office. Ito, Kuya Angel, ang inihayag ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Kasunod ng conviction ng 6 na fixer sa Cagayan na inatulang makulong at magbayad ng multa. Sabi ni Mendoza, malaking tagumpay ito sa kampanya ng LTO laban sa korupsyon. Kabilang sa mga inatulang makulong ng hanggang 3 taon na ay kinilalang sina Propilin Bayaka, Mirasol Ramos, Elvira Donato, Elsie Ramos, Jessie Macapulay at Geno Bruara. Matatandang Oktubre nung nakalipas na taon ng sibaking sa pwesto at sampan ng kaso si Bustos Bulacan LTO District Office Chief Carlito Calingo dahil sa pagkakadawit sa operasyon ng mga fixer sa kanyang nasasakupan. Ako, si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val. Ay, magandang umaga din kay Colonel Sam Sagon.
Kumusta na yung ating peace camp dyan sa Zambales, ha, Colonel? Suspect na tumangay naman ang motorsiklo ng isang estudyante sa Valenzuela, arestado. Dako! Akala ko may iba pang, yung ibang kasabwat, arestado din daw ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. RH23, Edwin Duque, good morning. May buntag, Kuya Angel, 4 na katao na yung nasa patay kinasang drug net na operasyon ng Valenzuela Police. Makarang magreklamo isang estudyante na si Marjan Plante, may-ari ni isang Yamaha Mio na tinangay ng 4 na suspect. Ay dito ay pulis na leksyon Kayaban dahil sa maagap na pagkilos na sa Station 1 at sa Station 6. Nasabat sila sa bahagi ng Barangay Parada, Valenzuela City. Nakilala ang pinaka-main target na suspect na si Mark Anthony Ibanez alias at 3 pang lalaking suspect sa paglabag sa Republic Act 10883. Ito yung New Anti-Carnapping Act of 2016. Yung paglabag sa Article 151 at resistance at disobedience to a person authority. Kabila sa mga kasong isasamparin ay RA 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act of 881 Ammunition Election Code, at paglabag din sa Section 11 makaraang mahulihan ng illegal na droga. Nakakumpiska rin ang 3.82 gramo na nagkakalaga ng 25,000 pesos. Samantala sa magkahiwalay na operasyon Guingel, na-aresto rin ang naging kasabwat nito na sila Jericho Abasula alias Tata ng Disciplina Village, Barangay Bignay, Valenzuela, Gabriel Lizardo ng Port Skyline Street sa Barangay 20 Reales, Valenzuela, at isang Lionelo Borte alias Pilay, isang cellphone technician na nahuli naman sa San Pedro Street sa Barangay 20 Reales. Nabawi ng Valenzuela Police ang itim na Yamaha Mio at isang pink na Yamaha Mio na walang plaka. At ito yung ginamit ng suspect sa pagtakas kabilang na isang hindi lisensyado baris at illegal na droga. Nagpaabot naman kanina ng pagsaludo itong CNPD Director Police Colonel Josepino Ligan sa mabilis na pagka-aresto sa 4 na suspect. RX 123, Edwin Duque, nagulat sa Nisa Resora sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Masanta ko siya kabasani si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Hapon, dinungmog si Senator Bong Revilla sa Dagupan City, ha? Hindi magkamayaw yung mga tao. Ayan, Ay, para ho naman sa mga taga-Binangonan ng Rizal, St. Monique Balay, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan ng Rizal. Tingnan mo ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse ho yan na meron pong balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagan detalye. Yan daw po yung luxurious living but affordable housing. At ano pang iniintay nyo, tawag na! Bisitahin na ho ninyo ang St. Monique Balay, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. And with that, papaalam na ho tayo. Mayor Senny Mendoza ng Talisay, Batangas, magandang umaga po sa inyo, ha? Ambassador Harry Amping at saka si Justice Max De Leon na maaga din pong gumigising. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ating panawagan sa inyo sa tuwi-tuwi na. May Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ay mula po sa mamamahayag na si James Clavel. Writer din po ito. Ang sabi niya, the search for the truth is the most important work in the whole world and the most dangerous. Alas 6 na umaga.